Tuloy po natin yung message. Do you ever wonder, does God love me? Minsan ba, tinatanong ba natin yung sarili natin, mahal ba talaga tayo ng Diyos? Sino yung mga sometimes nagtanong na or nag-isip or even nagduda kung mahal ba talaga tayo ng Diyos? Amen. Pakitaas mo kamay. Amen. Praise God, ano? Ako din, personally, ayan, parang ngayon, inubo ng alam ko that the God that we serve is a promise keeper. Ibig sabihin, totoo siya sa mga pinapangako niya sa atin. Totoo siya at pinaninindigan niya yung mga pangako niya sa amin. Amen. Sa atin, amen. And one of His most or biggest promise po sa ating lahat is that He loves us. Amen. Na mahal niya tayo. Amen. We've learned that we are children of God. Na mga anak tayo ng Diyos. Amen. At bilang anak ng Diyos, tayo ay may karapatan, gaya ng karapatan ng mga nahihirit ng ating tagapagligtas na si Jesus. At dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo ay mahal niya. Amen. 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 But sometimes, we tend to forget, we tend to not feel na mahal tayo ng Diyos. Amen. Like, for example, kapag nagkakasakit tayo, kapag hindi tayo makabangon sa kama, tapos bigla tayong lalagnatin, or kapag hiniwalan tayo ng asawa natin, or kapag ang dami-daming pagsubok na dumarating, ang dami-daming problema, sometimes we really ask this question, does the Lord love me? Mahal ba talaga ako ng Diyos? Amen. Babalik po tayo dun sa scripture natin, next verse po. Our verse is again found in the book of John, chapter 3, verse 16. This is the main heart, this is the main core of our message. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an eternal life. Amen. You know what? Yung next video na i-play po natin will summarize and will make us again realize that the Lord loves us so much. Amen. Sometimes kasi nakakalimutan natin yun especially kapag ang dami-daming pagsubok na dumarating. But let us go back to the very heart of the Word of God. Let's go back to what God has done sa ginawa ng Diyos na tunay na pag-ibig na ipinakita niya sa ating lahat. Let's watch this video clip. Ano mo, okay? Yung tunog yun. Yung nasa folder na tunog yun. Tunog yun yung title niya. Kasi dito lang naman po iikot yung message. At kapag muli po kasi natin maiintindihan yung greatest love, yung love ni Lord sa atin, sometimes tayo ay nahihimas-masan. Tayo ay muli natin nauunawaan na truly someone or somebody loves us that much.
Tayo mo na. Tayo mo. Sorry, Mariel. Tayo mo. Mariel. Mariel, tayo mo na. Kasi tinanggal mo eh.
Amen. And that's love. That is the greatest love. That's the truest love. Amen. Yun ang yung message, diba? And then, sabi ko nga, sometimes words cannot express, or even a sermon cannot express how much God loves us. But if we will realize talaga that truly God loves us so much that He gave His only begotten Son to us, for us people who are undeserving, for us sinners, and to be crucified for our place. Talagang yun yung love that cannot be equated with an amount of money. Hindi mo matutupasan ng anumang halaga o ng anumang pera. Amen? Amen. Pagpatuloy natin yung scripture. Ayan. So, naniniwala tayo na mahal tayo ng Diyos. Amen. Because this is real love. What you have seen a while ago is real love. The most genuine love. Yung pinakatunay na ibig sabihin ng pag-ibig. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. 1 John chapter 4, verse N. New Living Translation. Amen. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans chapter 5, verse 8. So ito po yung mga verses na nag-remind po sa atin how much truly the Lord, how much truly our God shows His love to us. Amen. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. Imagine mo, ikaw bilang magulang, bilang tatay, bilang nanay. Sino po yung mga magulang na po dito? Yan. Kaya mo bang ibigay or i-save yung buhay ng sarili mo, anak, para sa buhay ng ibang tao? Kaya po ba natin na makita yung anak po natin ang mamamatay o isasalba o kukunin yung puso niya para mabuhay at ibigay doon sa puso ng isang taong makasalanan? Para sa puso ng isang taong kaaway mo, para sa puso ng taong naging nangungot siya sa'yo. Di ba napakahirap at imposibleng magawa yun ng isang magulang? But the Father, our God, our parent, the living God, did that for us to be saved. Amen? So imagine ninyo na yung puso ni Jesus ang ginamit na replacement sa puso natin para tayo ay ma-revive, para muling magkaroon ng tibok ang ating mga puso. Amen? Amen. Who is a God like you, God, pardoning iniquity and passing over transgression for the remnant of His inheritance? He does not retain His anger forever. He does not retain His anger forever because He delights in steadfast love. Amen? Kahit gaano tayo kasama, kahit paulit-ulit natin siyang sinasaktan, kahit paulit-ulit natin dinidisobey yung mga nais niyang gawin natin, He does not maintain His anger forever because that's how much He loves us. Amen. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Romans chapter 5, verse 5. Amen. So yung love na yun ni Lord, hindi lang siya nagtapos doon sa pagbibigay niya ng buhay niya para sa atin. Amen. Yung love na yun ni Lord, hindi lang yun nagtapos sa pagliligtas niya sa ating mga kaluluwa. Amen. May bonus pa ito. May bonus pa. Ano yung bonus na yun? Yun yung Holy Spirit. Yung promise niya, yung banal na Spirito na ibibigay niya sa atin. Amen. That's the power of God's love. Amen. Hebrews chapter 13, verse 8. Kahapon, minahal ka ng Diyos. Ngayon, mahal na mahal ka ng Diyos.
at magpakailanman, He will love you and nothing will ever change. Hebrews 13 verse 8, ito yung Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yesterday, He loved you. Today, He loves you. Tomorrow, He will love you and nothing will change because you are forever loved. Romans 8:38 to 39. Sabi mo sa sarili mo, I am loved. Sabi mo sa katabi mo, you are loved. Mahal ka ng Diyos. Amen. Sabihin natin sa sarili natin, I have always loved you. Says the Lord. Malakay chapter 1 verse 2. Always and forever minahal tayo at mahal tayo ng Diyos. Amen. Gaya nga nasabi ko, ito talaga yung isa sa mga pangako na totoo. Pero minsan, pag dumating na yung pagsubok, parang hindi siya totoo. Amen. That's faith. Faith requires us to believe on something sometimes we do not see and yet we believe in it. Ang faith po, ibig sabihin kahit na hindi natin ito nakikita, kailangan po nating maniwala. Like for example, hindi naman talaga natin nakita si Jesus na ipinako sa krus. Hindi naman natin nakita na pumatak at pinalo-palo siya at nagkaroon ng mga dugo, pasa, but still, we believe in that. Amen. Na hindi lang yun kwento-kwento. Amen. Na hindi lang yun alaman. Na hindi lang yun kathang-isip. Amen. It is the truth. Amen. And that is what keeps our hearts and our love from the Lord grow and grow more. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 39, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. Amen. Wala pong makakapagpigil, wala pong makakapaglayo, or makakapag-separate po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Tayo lang po yung hinihintay niya. Amen. His love is never-ending. His love overflows. It is just up to us kung tatanggapin ba natin yung pag-ibig na yun or isasawalang bahala natin. Amen. It is up for us. Like sa isang tatay, sa isang magulang, ang pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak ay overflowing din. Amen. As much as possible sa mga magulang, gusto natin yung anak natin ay makapagtapos, makapag-aral, magkaroon ng magandang buhay, tama. We give everything to Him. Lahat ng pagkain niya, damit niya, ibibigay natin. But it is up for that child whether pagkakawakan niya or pakahalagahan niya yung mga bagay na ibinibigay mo sa kanya. Amen. Kahit napilitin mo siya mag-aral kung siya mismo ayaw niyang tanggapin yun, hindi na natin yun tawag dito makontrol. Amen. That is the same with our relationship with our Father, with our Father. Amen. Kahit ibigay niya sa ating lahat, kung tayo mismo ayaw natin tanggapin, ayaw natin i-claim, then the problem already ay nasa atin na po. Amen. Because the God that we serve is a faithful God. Your faithful love will last forever, and His loyalty to us is like the sky. There is no end to it. Diba? Sabi nga nila, the sky is the limit. But even with the love of God, the sky is not yet or will not limit the love of God to us. Amen. Psalms chapter 89 verse 2. I will say, your faithful love will last forever. Your loyalty is like the sky. There is no end to it. And God said, you don't have to worry about love. Sino pa po dito ang nag-worry na baka walang nagmamahal sa kanya? Sino pa rin po dito ang nag-worry na single siya? Si Jerome. Sino pa rin dito ang nag-worry na wala pa siyang asawa? Sino pa rin dito ang nag-worry na wala pa siyang boyfriend since birth? Na wala pa siyang girlfriend since birth? Karoon pa ba? Ate Crystal. Kasi Ate Crystal. Ayan, sabi po, God said, you don't have to worry about love. Because as long as I am existing, you will be loved, says the Lord. Amen. And do you believe na nag-exist po ang Diyos? At dahil nag-exist siya, ibig sabihin, mayroon pa rin pong nagmamahal at umiibig sa atin. Amen. So we should not worry about love anymore. Amen.
you are always loved and never alone. Pakisabi mo nga sa katabi mo, you are always loved and never alone. Amen. Kasi ano niyo po ang problema sa mga tao? Akala nila magiging masaya ka kapag meron kang karelasyon. Amen? Yun ang norm. Sa mundong ibabaw, sa mundong pinagagalawan natin, parang hindi kumpleto yung tao pag wala siyang asawa. Diba? Jowa daw. Diba? Jowa, ang tanong, sino rin may mga jowa? Okay, jowa ang gusto niyong term. Sino yung may mga jowa? Umamin talaga? Kayo na ba? Sino rin may mga jowa? Sino rin may mga jowa? Ayaw umamin, baka makulit. Sino rin yung si Bawal pa? Si Christian, may jowa ka na? Wala ka daw. Sino rin may mga jowa? Sino yung may mga asawa na? Okay, yung asawa. Ang tanong, bakit? Nung nahanap nyo na ba yung jowa nyo, nung nahanap nyo na ba yung asawa nyo, talaga bang feeling nyo kompleto na ba kayo? Feeling nyo complete na ba kayo? Feeling nyo buo na ba talaga kayo? Masaya na ba talaga kayo? Hindi na ba kayo nag-aaway? Hindi na ba kayo nagkakaproblema? Hindi pa, di ba? Yun na yung problema eh. Kapag pumasok ka sa ganong relasyon, mas nagkakaroon ka pa ng burden because mayroon ng tinatawag na commitment. Amen. Alam niyo yung commitment? Na kailangan yung love mo doon lang sa tao na yun. Hindi ka na pwede tumingin sa iba. May ka. Sino pa sa taas? Diba? Yun yung mas nagiging burden, yung commitment. At dahil kapag ka nag-asawa na, kasi pang-white naman itong message. Pero kapag nag-asawa ka na ba, hindi na doon na ba matitigil? Hindi ba kailangan mo gumastos pa para sa kasal ninyo? Alam mo na, papakasal ka na, gastos pa yung pamilya mo, yung magulang mo. Dapat ikaw na, kaya dapat you should be responsible. Amen? Or kung mag-aasawa ka, nakikita mo ba na at some point, yung anak mo kailangan mo bilhan ng gatas, kailangan mo bilhan ng mga damit? Amen? Or at some point, pag tumagal, yung anak mo kailangan mong pag-aralin at iisipin mo yung mga tuition fee nila. Amen? So, ang tanong, kailangan, if papasokin mo yun, kailangan alam mo at ready ka sa mga consequences ng mga bagay na yun. Amen? But praise God, because the God that we serve, He says, you are precious in my eyes and honored, and I love you. Amen? Grabe no, meron pala tayong, secret admirer. Meron palang nagkakagusto sa atin, meron palang nagmamahal sa atin. Akala kasi natin wala, pero meron, sabi ng Diyos, Isaiah chapter 33 verse 4, you are precious in my eyes. You are beautiful in my eyes. Sabi mo nga sa sarili mo, I am beautiful in God's eyes. I am beautiful in God's eyes, and I am honored. And the Lord says, I love you. Amen. Ayan. Jeremiah chapter 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. God's love to us, like what I've said a while ago, it's everlasting, it's unending, it's overflowing, hindi po siya nagtatapos. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Amen. Yun yung difference ng love sa love nung sinasabi nyo kanina, mag-jowa or mag-asawa. Bakit? Dahil yun minsan nagtatapos siya. Tama? Sino po dito yung nasubukan ng i-break or na-break? Ano? Sino yung experience na dito na hindi sila natuloy or ano tawag kasi doon? O naghiwalay. Yun. Naghiwalay. Sino na na-experience ang broken heartedness? Sama ba yun? Si Mel. Pakita sa kamay. Ayan na. Marami ba? Tingnan nyo, di ba? Because that is not the true love, that is not the perfect love, that is not the genuine love. Because today, ang tunay na pag-ibig na pinag-uusapan natin ay everlasting love. Hindi po siya nakatapos sa break-up. Hindi po tayo i-break ni Lord. Amen? Although kaya natin siyang i-break. Kaya natin siyang i-break by committing sins. Kaya nga minsan pag nagkakasala tayo, may hirapan tayong mag-worship. At napapansin nyo, kapag napapalayo tayo kay Lord, mas lalo tayong nahihiyang magtaas ng kamay, mas lalo tayong nahihiyang tumingin sa Kanya, or even mag-pray. Because sins separate us from the love of God. Amen?
Kaya kung habang maliit pa yung kasalanan na yan, ikat na natin. Because habang lumalaki siya, palayo tayo ng palayo kay Lord. Amen. Kaya nga yung mga taong may kasalanan or gustong gumagawa ng kamali, gusto nila sila sa darkness, sa kadiliman, para hindi sila nakikita. Amen. But the Lord wants us to go out of that darkness and see His light for us to be cleansed, for us to become pure again once more. Because His love to us is everlasting. And nothing can change God's love for you. Amen. Sino na rin na-experience na pinalitan siya? Sino na-experience dito na pinagpalit siya? Meron, pinagpalit siya sa iba. Nag-third party, gano'n. Meron po ba? Si Kuya Ray, si Chris. Paano mo si Kuya Ray na papasok ko? Kasi sabi dito, nothing can change God's love for you. Ang tao kasi, yung love natin sa tao, sa iba, nagbabago. Tama? Kaya nga sa mag-asawa, ang secret daw dyan, wala pa mga asawa, pero sabi nila, yung constant daw po na love, constant na sweetness, constant na communication, tama? Narinig ko nga kay Ed Lapis, kapag mag-asawa daw kayo, okay lang, love naman, ano, may matapit na. Kapag mag-asawa daw kayo, huwag daw kayong papayag na ang tingin nyo sa sarili nyong asawa ay para nyo lang siyang kapatid. Hindi daw dapat gano'n na mag-asawa. Dapat ang tingin mo sa asawa mo ay yung talagang asawa mo siya. Meron pa rin sweetness, mayroong kilig. Amen? Kasi kapag nawawala daw yung Sister Tanya, kailangan daw ibalik, Ate Joanne. Here, Darwin, pag nawawala daw yung part, sindihan daw po natin para umapoy po ulit at magbalik yung love, yung init na pagtitinginan. Amen? Kasi sometimes, kapag everyday mo na kasi nakikita yung tao, makapasawa. Parang nakakasawa, pero if the Lord is between you and your husband, you and your wife, definitely, the Lord will, will sindi the fire. He will lit up the fire. Siya po ang magsisindi nung apoy ng pagtitinginan niyo sa isa't isa. Pagtitinginan niyo sa inyong waker. Amen. We love because He first loved us. Yan po yung thing natin, 1 John chapter 4:19. Natututo po tayong magmahal because tayo po mismo na-realize po natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. And that was clearly shown kanina doon sa video clip. That is the first love that we felt. Yun yung tunay na pag-ibig na ating naramdaman. And because we felt that, we are also able to love others. We love because He first loved us. Natututo po tayong magmahal, natututo po tayong mag-ibig dahil sa nakita at naramdaman po natin wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? I love those who love me, and those who seek me will find me, says in Proverbs chapter 8, verse 17, New King James Version. Amen. Totoo po na lahat po tayo mahal ng Diyos. Amen. Totoo po na lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Pero mas kinikilig po ang Diyos, mas naiinlove po ang Diyos doon sa mga taong kinikilig din po sa Kanya. Amen. Sabi niya po, I love those who love me. Mas iniibig, mas maganda ang relasyon ng Diyos doon sa mga taong nagmamahal din pabalik sa Diyos. Amen. Especially those who seek me, and especially those who find me, sa mga naghahanap sa Kanya, sa mga nananapik sa Kanya. Amen. Ikaw bilang tao, meron kang karelasyon. Yung tao na yun na nililigawan mo, okay, ikaw na tao may nililigawan ka, yung tao na nililigawan mo, hindi naman nagpapakita ng motibo na mahal ka niya o na gusto ka niya. Sa tingin mo ba, may encourage ka pa naligawan o magpapansin dun sa tao na yun? Yes or no? Hindi na, diba? Kasi nagpapakita ka sa kanya pero wala, dead mo siya. Diba? Yun yung point dito. Pero kung yung tao na yun, pag nililigawan mo siya at binabalik na din yung pag-ibig na yun, mas lalo kang naiinganyo na bigyan siya ng aso, di ba ka, kung gano'n pa. Bigyan siya ng chocolate, napupunin doon sa balikbayan boxes, di ba? Bibigyan siya ng Ferrero, na regalo sa akin ng mga katrabaho ko. Gano'n, di ba? Yung mag-effort ka, because yung tao na minamahal mo, nakikita mo,
minamahal ka din niya. Nagkakagusto sa'yo, dapat. Ganun yung love natin kay Lord. Hindi dapat na inaalaw natin na siya lang yung nagmamahal sa atin. Because He loved us more kapag tayo rin ay pinapakita rin natin yung love natin sa Kanya by worshiping Him, by serving Him, by our ministry, at lahat po ng mga action na ginagawa natin para i-glorify si Lord. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. 1 John chapter 3, verse 1. Sabi po natin last month, for all those who receive and for all those who believe in His name, Jesus Christ, we are called the children of God. Amen? At sabi ko nga kanina, mahal na mahal ng Diyos ang mga anak niya. Amen? Next slide. He loves us not because we are all lovable, but because He is love. Amen? Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay kaibig-ibig. Mahal tayo ng Diyos, hindi tayo dahil tayo ay maibigin. Mahal tayo ng Diyos because He is love. Because God is love. 1 John chapter 4, verse 8. Amen? In other words, yung love po ni God sa atin is unconditional. Wala po siyang kondisyon. Hindi po kailangan na mahalin din natin siya para mahalin niya tayo. Amen? Hindi dahil kailangan mag-effort tayo or mag-serve tayo sa Kanya para ibigin niya tayo. Because in the first place, God alone is love. Amen? Siya na mismo yung pag-ibig. Siya ang one and only source of true and genuine love. Amen? That's why the best way to find love is to find God. Amen? Nilaibi ko po ito kagabi. Ayan, naniniwala kayo na ang tunay na paraan para hanapin mo ang pag-ibig ay ang paghanap sa Diyos. Amen? The best way to find love is to find God. So sa mga naghahanap po ng pag-ibig, huwag niyo po hanapin ang pag-ibig sa jowa. Amen? Sa mga naghahanap ng pag-ibig, huwag niyo po hanapin ang pag-ibig sa ibang tao. Dahil ang pag-ibig po ng tao, minsan ay conditional po siya. Ang pag-ibig po ng tao, minsan ay nagtatapos po siya. Ang pag-ibig po ng tao, minsan ay, kaya nga sabi ko, mayroon po siyang condition. However, if you want to find true love, if you want to find genuine love, find God. Hanapin mo ang Diyos because God is love. Because ang pag-ibig ay nasa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Amen. And we know how much God loves us. Ngayon, alam na natin na mahal tayo ng Diyos. Therefore, we have put our trust in His love. Because God is love, and all who live in love, live in God. And God lives in them. 1 John chapter 4, verse 16. Since God is love, naniniwala tayo na ang Diyos ay pag-ibig, lahat daw po ng nabubuhay po sa pag-ibig ay nabubuhay din po sa Diyos, at ang Diyos ay nabubuhay din po sa kanila. Amen? All who live in love, live in God, and God lives in them. Amen? Do you believe that God lives in you? Amen? That is being manifested by the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit that He has given to us right after we've been saved. Amen? Amen? God is with us. Our love for God is shown by the way we treat others. Amen? Ang pag-ibig naman po natin sa Diyos ay naipapakita po natin sa ating pagmamahal or pag-ibig at pagmamalasakit sa ibang tao. Amen. You know what? Narinig ko po sa preaching ni Pastor Ed. May nabasa pa kayong Bible sa verse na nagkasakit o nilagnat si Jesus nung siya ay nasa lupa. Na nagkasakit siya. Di ba majority sa mga kwento sa Bible, siya ang pumupunta sa mga may sakit. Siya ang dumadalaw sa mga bulag, sa mga hindi makalakad, sa mga pilay, tama. Pero is there a one time na si Jesus ay parang tinake care or parang inalagaan dahil nagkalaga siya? Di ba wala, di ba? Can you find one? Wala. Kaya may nagtanong, kung gano'n na hindi naman nakakasakit si Jesus, paano natin siya mapapakita, mahal natin siya? Paano natin mapapakita na gusto rin natin siyang alagaan? Alam niyo po ang sabi ni Lord,
sabi ni Jesus sa Bible, yung pagmamalasakit or pag-ibig na ibinigay mo at ipinakita mo sa mga taong may sakit, sa mga taong bulag, sa mga taong may hirap, sa mga taong may pinagdadaanan, ay paraan mo na rin na pagpapakita ng iyong pag-ibig sa akin. Amen? That's why that is amazing because sometimes akala natin, para may pakita natin yung love natin kay Lord, kailangan, magpupulas-pulas tayo ng imahe niya. Kasi sometimes ganun yung para mapakita mo yung love mo sa Kanya. Sometimes even magkakapako ka sa krus, magpapalo-palo ka, or even sometimes we think may papakita natin yung love natin sa Kanya kapag mag-aalin tayo sa Kanya ng bulaklak. But the simplest way to show our love to God is to show our care to other people, especially those who are in need. And we know that God will use us to cater and show that love sa ibang tao. Amen. Because we know that we are doing that for God's glory. Amen. Ginagawa natin yun para sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Because whoever does not love does not know God. Because God is love. Amen. Napaka-ano naman ito, no? Parang sampal sa atin. Kapag hindi mo daw alam ang pag-ibig, hindi mo kilala ang Diyos. Because ang Diyos ay ang pag-ibig. 1 John chapter 4 verse 8, whoever does not love does not know God because God is love. That's why useless po kapag sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, pero hindi naman nakikita ng ibang tao sa ating sarili yung pag-ibig o pagmamalasakit natin sa iba. Amen. It's not enough for us to say, I love you Lord, I love you Lord. Especially if tayo mismo inaaway natin yung kapitbahay natin. Amen. I love you Lord, pero sinasampal mo yung asawa mo. I love you Lord, pero sumasagot ka sa magulang mo. Diba? I love you Lord, pero sumasagot ka sa teacher mo. I love you Lord, pero sinusuway mo yung utos ng mga magulang mo. Amen. That's why, if you know God, you should also manifest that love of God to other people because God is love. Amen. Hindi po nasasabihin lang natin na mahal natin ang Diyos. Dahil ang tunay na pagpapakita, gaya ng sabi ko kanina, na iniibig natin ang Diyos ay ang ating pag-ibig sa ibang tao. Amen. Next slide. Therefore, let all that you do be done in love. 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Therefore, dahil sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, sinasabi natin, iniibig natin ang Diyos, therefore, lahat po ng ginagawa natin ay mayroon pong kasamang pag-ibig. Amen. That's why, dapat sa ating pakikitungo sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, ay meron na po itong pag-ibig. Amen. Therefore, Jesus, only you can love me like you do, and my desire, my life, is only you. Amen. He is the only source. He is the ultimate source. And nobody could love us as much as God can do. Amen. Amen. So much, how much God loves me? Tanungin mo ulit sarili mo, gaano pa ako kamahal ng Diyos? Let's review again John 3:16. And for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Ayan. Basahin po natin kasabay-sabay ulit. For this is how much the Lord, how much God loves us. 1, 2, 3, go. Amen. Ayan po, yan na po. Let's all stand. To God be the glory, yun po ang message. Palpakan po natin ng Diyos.